Napansin niyo ba? Mas madalas na nating naririnig ngayon ang salitang rapture. Karamihan, natatakot kapag naririnig nila ang salitang rapture. Pero dapat po ba tayong matakot? Ano po ba ang rapture? Ang rapture po ay ang pagbaba ng ating Panginoong Hesus mula sa langit patungo sa alapaap, kung saan po bubuhayin niya ang mga namatay para sa Kanya. At tayo naman po na mga buhay pa at natitira ay iipunin niya upang isama niya sa alapaap at makakasama na natin siya magpakilanman. Ang salitang rapture po ay wala sa Biblia. Kung paano din po na ang salitang Biblia mismo ay hindi natin makikita sa Biblia. Pero ang konsepto po ng rapture ay makikita na natin sa Biblia simula pa nung una. Kagaya po ng pag-rapture ng Panginoon kay Enoch at sa pagkuha niya rin po kay Prophet Elijah. Sa 1 Thessalonians 4 verse 17 po natin makikita yung salitang caught up. Sabi po sa 17, "Then we which are alive and remain shall be caught up." The word caught up po in Greek is harpazo, na pag translate po sa Latin ay rapturo, kung saan naman po nanggaling ang English word na rapture. Sino po ang makukuha sa rapture? Hindi po lahat ng tao ay makukuha sa rapture. Meron po may iwan. Sabi po sa Matthew 24, 40-41, "Two men will be in the field. One will be taken and the other left." Sa 41 po, "Two women will be grinding with a handmill. One will be taken and the other left." Ang kukunin po ng Diyos ay ang mga naniwala na si Jesus po ang tanging daan, katotohanan at ang buhay, na wala pong makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang mga lingkod na naging mabuti at tapat na alipin, na natagpuan ng kanyang Panginoon na gumagawa ng mabuti sa oras ng kanyang pagbabalik. Kailan po mangyayari ang rapture? Sa totoo lang po, walang nakakaalam. Sabi po sa Matthew 24 verse 36, "But about that day or the hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father." Wala pong nakakaalam na eksaktong oras at araw kung kailan mangyayari ito. Tanging ang Diyos ang malaman po ang nakakaalam. Pero inutusan po tayo ng Diyos na maging mapagmatsyag at maging gising. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2-4, "For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and security, peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief." Malalaman po natin na malapit na ang panahong iyon kapag nakita na po natin lahat ng signs at pag narinig na po natin na ang pinag-uusapan ng mundo ay peace and safety or peace and security. Lahat po ng signs ay nandirito na. Malapit na po ang rapture. Time na po ito upang magising tayo. Maging mainit po tayo muli sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Panahon na rin po ito upang abutin natin ang mga hindi pa nakakapanampalataya sa Kanya. Kasi nakakatakot po na dumating ang panahon na sasabihin nila sa atin, "Kilala mo pala ang Panginoon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ko pinilit na makakilala sa Kanya?" Ito na po yung time para ipahayag natin ang salita ng Panginoon. Hindi na po ito yung time na mahihiya tayo, dahil sabi po ng Panginoon, ang sino mang ikahiya siya sa lupa ay ikahiya niya din po sa langit. Hindi po natin ipakikilala sa kanila ang Diyos para maligtas tayo, kundi ipakikilala po natin ang Diyos sa kanila dahil tayo po ay ligtas na at gusto natin sila na maligtas din. Kung tayo naman po ay hindi pa nakakakilala sa Diyos, manalangin po tayo ng taimtim na magpakilala po siya sa atin. Humingi tayo ng tawad sa Kanya at tuluyan nating talikuran ang mga mali nating gawa. Ngayon po ang araw ng kaligtasan at ang bukas po ay hindi katiyakan. Ang purpose po ng rapture ay para bigyan po ng Panginoon ng katuparan ng Kanyang pangako sa Kanyang mga disipulo. Nung sinabi niya po sa John 14:3, "And if I go and prepare a place for you, I will come again
and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. At para po iligtas ang kanyang mga lingkod, ang kanyang bride, sa pinakamalagim na mangyayari sa buong mundo, sa history po ng mundo. At ito po ang Great Tribulation. Sa Luke 21 verse 36 po, be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. Salamat po sa panonood. God bless. Shalom.